So, ayan. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, and share, and comment din sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Na pala, lilis lang ako ng konti sa mga immediate supporter, mga viewers, mga kapwa ko viewers. Lilis lang ako ng konti. Mga Kalingap supporter, mga viewers ng Kalingap, Pugong Biyahero, Katekram, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Lilis lang ako ng konti dito sa aking vlog. Kasi may napanood akong video na itong yung mga supporter ni BP Sara ay nagrally sila. Nagrally. What? Para suportahan si BP Sara, kapag viewers. Sa Itches Shrine dito sa Manila. Napanood ko. Yung rally nila ay ang pamagat, people power daw. Di umano. Ayon sa napanood kong video upload, people power na raw. What? Pero nung mapanood ko yung video upload, parang kukunti lang naman sila, kapag viewers. Wala pa yata sila sa 200. Naradagdagan lang sila ng mga kasi mga bisita, mga customer doon sa simbahan o mga nagsisimba. Parang nakikita ko kapag viewers, parang lumalabas tuloy na parang nagugulo nila yung mga ibang parishioner, yung mga nagsisimba talaga eh. Wow. Parang naaabala nila eh. Yan ang nakikita ko kapag viewers eh. Naaabala nila yung mga parishioner. Yung mga may mga may mga hilig sa pagsisimba. Diba? Yung mga parishioner talaga. So naaabala nila itong mga taong ito. Eh ayon do sa napanood ko, mga DDS daw, supporter sila. Mga DDS, mga supporter ni BP Sara. Dahil, kung matatandaan nyo po, kapag viewers, ay ito si BP Sara ay isa sa inimbitahan ng Quadcom Committee para ipaliwanag niya sa committee na yon yung confidential fund, kung paano na ubos at kung saan ginastos. Yes! Kaso, hindi humaharap si BP Sara. Humarap man siya, hindi siya take out na pag humarap ka doon, siyempre kailangan mo mag-take out para malaman ng ating sabayanan na mga viewers, na mga manonood doon sa Quadcom at ng committee na ikaw ay nagsasabi ng totoo o pawang katotohanan lamang. Di ba ganun yun, kapag viewers? At yun nga, dahil sa yung mga empleyado niya na dati ng DepEd ang iniimbestigahan, ayun. Nung iniimbestigahan sila dyan sa Quadcom Committee o sa Public Accountability na hearing dyan sa Kongreso, ay yung iba nagkakasakit. What? Na dati naman wala namang mga sakit, kapag viewers. Pero pag iniimbestigahan na sila, may mga sakit na. Andiyan yung tumataas yung blood pressure, yung andyan yung isa nagsusuka. Di natin alam kung ba't sila nagkakasakit, kapag viewers. Kayo kaya, sa palagay nyo, ba't kaya sila nagkakasakit? Na, yun pa kaya yung sinasabi nila ay, yung kaya sila nagkakasakit dahil yung sinasabi nila sa committee, sa Quadcom Committee at saka sa hearing ng
public accountability, yung kaya ay yung sinasabi nila ay may katotohanan o walang katotohanan. Kasi nagkakasakit sila eh. Kung nagsasabi ka ng totoo, kapo viewers, kung nagsasabi ka ng totoo doon, sa hearing na yon na panood natin, ay hindi kayo magkakasakit. Dapat normal lang yung magiging blood pressure mo. Kasi yung mga sinasabi mo naman, pag tinatanong ka, ay totoo lang. Di ba ganun yun? Kaso nga lang eh, pag tinatanong na sila ng ating mga congressman na nagtatanong sa kanila, na miyembro ng committee, ay namimilipit sila sa buhol-buhol o nagkakandabulol sila sa pagsagot. Pero kaya sila tinatago pag ganun, kapo viewers? Ano kayo? Ano sa tingin nyo, kapo viewers? Kayo, na kapwa ko mga viewers na nanonood ng hearing na yon. Alam ko naman yung iba dyan nanonood eh. Nagkakabulbul sila pag sumasagot sila sa mga magigiting natin mga congressman na membro ng committee. Diba? Pag iniimbestigahan, nagkakasakit na. Pero pag walang mga pag walang investigasyon, ang gaganda pa ng ng katawan, masigla sila. Parang walang nangyari. Ipapaliwanag lang namin nila kung saan nilagay kung paano ginamit yung confidential fund ng ating Vice President. Ipapaliwanag lang naman maayos. Pero pag tinatanong na sila, ayun. Yung iba, napapabuntong hininga na lang. Kapag viewers, kung panonorin natin yung Quadcom Committee, yung iba, halos hindi makasagot ng diretsyo. Di ba, kapag viewers? Kaya, para sa akin, meron silang itinatago. Mayroon silang pinoprotektahan na huwag sabihin ang totoo. Di ba gano'n yun? Eh, pera natin yun eh. Eh, kailangan natin malaman kung saan talaga dinala nila yung pera, di ba? Kapo viewers. Tapos, mapapanood natin, nagrarally na sila. Ano ba yan? Kakaroon lang ng investigasyon sa Kongreso, eh, magrarally-rally na sila. Oh, kung mapapanood nyo, yung si Sulaika Lopez, yung staff ni BP Sara, eh, nasa in contempt kasi hindi siya nagsasabi ng totoo. What? Nasa in contempt. Ngayon, dinala sa ospital. Diyan sa Veterans Hospital, dinala siya rin. Tapos, ililipat sa St. Luke. Parang ang gulo, di ba? Ano ba pinagkaiba ng St. Luke at saka Veterans Hospital? Para sila naman mga doktor dyan, eh. Di ba, kapag viewers? Yes! May mga doktor din naman sa veterans. Eh, sa St. Luke, eh, ano to? Maganda nga yung kwarto roon. Pero yung doktor doon, parehas lang naman sa doktor din sa Veterans Hospital, di ba? Wow! Kapag viewers. Parang ang gulo eh. Nung mapanood natin yun, magulo. Ano kaya ang nangyayari sa ating bansa kung ganyan? Ano kaya, di ba? Please subscribe. Kaya yung ibang mga supporter tuloy, ni BP Sara, napapagod sila pumunta dyan. Dahil nga naman, siyempre, mga supporter ni BP Sara, eh, magtatakbuhan talaga para suportahan si BP Sara. Oh. Pero ilan lang sila. Ilan lang sila. Eh, paano nakakarami katulad natin na mga silent viewers lang tayo. Nanonood lang tayo ng balita. Kung ano napapanood natin sa balita, ay yun lang ang nakita natin. Pero hindi natin alam na yung confidential fund na sinasabi na inimbestigahan dyan sa
Quadcom Committee at sa Public Accountability diyan sa Kongreso, ay di natin alam kung paano nila ginastos. Pera natin yun. Hindi nila pera yun. What? Di ba, Kapo viewers? Pera natin yun eh. Dapat malaman natin kung saan nila ginastos yun. Di ba? Hindi sila nagsasabi ng totoo kung saan nila ginastos. Yung ibang tinanong na sinabi nila, binigay nila doon, itinatanggi rin. Katulad ng sa ating AFP, wala rin sila natatanggap. Saan napunta talaga ang pera natin? Pera natin yun, dapat malaman talaga natin yun. Kung gano'n nangyayari, sa susunod, maghihingi sila ng confidential fund, kung tawagin, huwag na silang bigyan. Di ba, Kapo viewers? Huwag na silang bigyan ng ating kongreso ng pundo na yan para sa confidential fund na yan. Dahil, hindi nila may paliwanag na maayos kung saan talaga ginastos yung pera natin. Pera natin yun. Ultimo bata na sinasasipan na pupunan ng kanyang ina ay nagbabayad ng tax. Ba't ko nasabi? Nagbabayad siya ng tax. Yung nanay nun, kumakain. Siyempre yung kinakain nun, binili niya. At may tax na yun. Yeah! Diba? May tax na yun. Pera natin yun eh. Kaya, dapat talaga natin malaman kung saan talaga ginastos yung pera na yun, confidential fund. 125 million. Wow! Diba? Saan kaya napunta yun? Kaya tinatanong sila ng maayos. Kaso nga lang, hindi naman sila sumasagot ng diretsyo. Hindi sila sumasagot ng maayos din sa ating mga magigiting na congressman. At salamat din sa ating mga magigiting na congressman dahil andyan sila para tanungin talaga kung sa talaga ginastos yung confidential fund na ibinigay nila sa ating Vice President, BP Sara. Di ba? So tayo mismo mga tao, naguguluhan tayo. Bakit ganun? Ba't ganun? Pag hindi sila inimbestigahan, walang mga sakit. Pero pag naimbestigahan na, ayun, nagkakasakit na. At yung mga tinatanong ng mga research person, nagkakanda bulol-bulol sumagot sa ating mga congressman. Hindi sila makasagot ng diretsyo. Na para bang mayroon silang pinoprotektahan, mayroon silang tinatago, tapos yung mga dokumento na pinipirmahan nila, tinatanggi nila. Yung ilan na mga research person, tinatanggi nila. Na sila naman nakalagay doon, sila naman nakapirma. Tapos tinatanggi nila. Ano ba yan? Parang ang gulo, di ba, Kapo viewers? Tapos, may gana pa sila mag-rally ko, no? Para sa akin, Kapo viewers, sawa ng taong bayan sa kararally na yan. Sawa na sila. Hindi na sila maguguyo pa. Hindi na sila maguguyo. Mas uunahin pa nila maghanap buhay kaysa makisali pa dyan sa gulo nila. Kaya sila na lang sama-sama. Bagamat karapatan nila yan na mag-rally, karapatan nila, pero wag lang sila yung tawag dito, nakaka-perwisyo sa ilan nating mga kababayan. Katulad yan sa simbahan ng Jesus Shrine. Yung ibang parishioner, nai-istorbo sila sa pagdadasal nila. Kasi ang ingay-ingay nga naman. Di ba? Nai-istorbo sila eh. So kawawa, iba dyan, mga matatanda na na nagsisimba eh. Tapos, pag-iingay sila, konting respeto lang, Kapo viewers. Konting respeto lang sa ating mga parishioner na nananalangin dyan sa Jesus Shrine. Kaya taming ginawa ng mga pulis, nung mapanood ko, ay pinalis sila. Pinalis sila doon. Tama lang. Yan ang dapat. Doon sila sa isang lugar na wala silang mapiperwisyo ng mga parishioner. O, diba? Meron naman sa, meron naman sa ibang mga park dyan na walang nagsisimba.
At yun ay talagang katulad ng Lunita Park. Oh. Di doon sila pumunta. Eh para naman sa taong bayan yun. Huwag lang yun sa simbahan. Bagamat yung simbahan ay para sa taong bayan na gustong magdasal, huwag naman tayo doon. Kasi napiperwisyo yung mga parishioner natin. Di ba? Hindi naman tayo ano to sa kailang pag-arali na yan eh. Hindi naman tayo hadlang sa kanila. Huwag lang sila yung nakakaperwisyo sila ng kapwa. Diba? Eh, ibang magdarasal doon eh, may istorbo sa panalangin. Siyempre, pag nasa simbahan ka, kailangan time-time ka manalangin para sa Panginoon. Dapat, ganun lang ginawa nila. Nanalangin na lang sila sa isa shrine na sana masagot yung mga tanong ng mga congressman doon sa mga research person natin What? na iniimbestigahan dyan sa kongreso. Dapat ganoon ang panalangin nila. Hindi yung mag-iingangawa sila ron na parang mga ano to, na parang mga baka na walang makain, walang damo sa gubat. Parang ganoon, di ba? Nag-iingay sila ron. So nakakaabala sila sa ilang natin mga kababayan. So yun lang sa akin kapo viewers, baka meron pa sa yung hindi nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe na po, like and share din sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like and share. Okay? Baka napadaan kayo sa aking YouTube channel. Subscribe lang po kayo. So yun lang sa akin. Medyo nakanla ako, nadidismay lang ako doon sa rally ng mga kabayan natin. Na alam naman natin na may silang karapatan, mayroon silang karapatan na mag-rally, pero huwag naman doon sa simbahan. Ano ba yan? Kawawa naman yung mga parishioner natin doon. So yun lang sa akin, kapo viewers. Bye! Ingat pa tayo. Lagi. Pagpalain pa tayo ng pumay kapal.